Kung naalala po ninyo yung unang mensahe ng Panginoon patungkol sa mga puno, di ba? At nung nakaraan naman, patungkol naman sa mga rivers. So pag-uusapan po naman natin ngayon, yung mga patungkol sa bundok. Ayan, tignan natin kung ano yung significance ng mga bundok, hindi lamang sa Biblia, kundi in any religions around the world. Specifically, pagan religions. In many pagan traditions, mountains were regarded as sacred places or spaces that bridge the earthly and the divine. Their towering heights and closeness to the sky made them natural symbols of transcendence and power, often believed to be the dwelling place thou of gods and spirits. Ancient cultures built temples, shrines, and altars saan daw? On mountaintops, seeing them as ideal sites for worship, sacrifice, and communion with the supernatural. Yan pong picture na tinitingnan natin, yan daw artist rendition, AI rendition, nung kung saan yung mga Aztecs nung araw, yung mga ancient Mexicans po, mga Aztecs yan. Kung nakakapanood po tayo ng documentary nung araw, hindi na natin inabutan kasi noon pa yun, panahon pa ng mga Spanish times. Kung gaano silang nagtatayo ng mga tinatawag ng mga temples on the top of mountains o yung tinatawag na ziggurat. Yan po yung, ang tawag po dyan, mga ziggurats. At sa taas po na yung templo ng kalang Diyos at doon po kinakatay sa pinakaitaas yung kalang mga biktima, yung kalang mga sinasacrifice sa kalang mga gods. Pagtapos pong katayin yun, inilalaglag sa sa mataas, sa matarik na hagdanan na yan, ilalaglag yun. Yung mga bangkay, yung mga sinasacrifice nila. At ang bilip po nila, nakaka-apis yun. Sa kalang mga Diyos-Diyosan, I think si Kukulkan, kasama yata sa mga Diyos sa mga Aztec, si Kukulkan. So, malaki ang kinalaman ng mga matataas na lugar. Halimbawa po, ibabalik ko ng konti, even though wala po yan dyan, yung in Babylonia, di ba, alam po natin yung nangyari dun sa plain of Babylon. Di ba, nagtayo ng mataas na templo, si Nimrod. At yung temple na yun, tinaasan na parang korteng bundok. Kasi nung araw pa lamang, malalaman po natin mamaya sa buhay ng ating ninuno, sa pananampalataya ni si Abraham, talaga kasing sa bundok kasi, nakikipagtipan ang Diyos. At ginaya po yun ng mga pagans, ganun din ang kanilang ginagawa. At kung maalala po natin yung kwento again sa Babylonia, dun sa ancient Babylon, nung magtayo ng Tore, the Tower of Babel, si Nimrod, tinaasan nila, ang talagang gusto lang mangyari, mas tataasan natin ang Diyos. Kung hindi man natin mapapantayan ang Diyos, tataasan pa natin. Yun ang naging kaisipan ni Nimrod, kung kaya, hindi po ba, according sa Biblia, nilito ng Panginoon yung mga taong gumagawa ng tower. Nilito niya, at doon nagsimula yung iba't ibang klase ng wika or languages around the world. Doon po yun, sa mga hindi po nakaabot, magstay kayo sa mga pag-aaral, maaari balikan yan. Kasi po, madalas na namin siya mapag-aralan at napag-aralan muli namin noon pa. So mula po doon, para hindi maituloy ng tao yung kalang rebellion against God, sa pagtatayo nila ng mga towers na kasing taas ng bundok, na parang bundok, nagsimulang nagkaroon ng Spanish, nagkaroon ng mga ancient languages. Kasi po maraming language ngayon, mixture na lang ng ibang language Pinaghalo-halo na lang. Pero may mga ancient languages talaga at kasama po dyan yung Hebrew, Aramaic, yung salita ng mga Egyptians, at marami pang iba. Ulitin ko po yung mga languages ngayon, katulad po ng Filipino language, mishmash po ng iba't ibang lingwahe ang ating language, ang Filipino language. Halo-halo. Hindi na po pure ang Filipino language, yung Tagalog, yung Visayas, and so on and so forth. Hindi na po mga original yan. Nagsimula po yung mga salita natin, galing din sa ibang bansa. Imported po ang ating mga salita sa Pilipinas. Imported ang language natin at imported din yung mga dialects sa Pilipinas. Ang kinikilala pong language, official language ng Pilipinas ay Tagalog at maraming dialects sa Pilipinas. Yung nga po yung Ilonggo, yung mga sub languages, ang tawag po mga dialects. Ang tawag po dyan. So to make the story short, noong araw ganyan talaga ginagawa nila. Ang reason kung bakit nagtatayo sila ng mga altars, mga temples sa top ng mountain para
pantayan or lagpasan si Yahweh. Yung Diyos na ating sinamba kanina. Isa pang example na sikat na sikat. Halimbawa, yung Mount Olympus. In Greek mythology, it was viewed as the home of the gods daw. While in other traditions, mountains were revered as sources of fertility, ng wisdom, at ng cosmic order. In this way, mountains in pagan beliefs were not just geographic features, but living symbols of divine presence daw and spiritual authority. Mount Olympus, bundok na naman. Yung Mount Makiling, meron bang nangyayari sa Mount Makiling? Meron, di ba? Meron pong bundok sa atin, bukod sa Mount Makiling, merong araw sa isang taon, doon pumapanik yung mga mga mangkukulam, yung mga manggagaway, yung mga faith healers. Para ano raw ginagawa nila doon sa bundok na yun? Nagpapalakas daw sila spiritually. I don't know if you know this thing. Hindi lang po Mount Makiling, meron pa ako nalimutang isa na mas kilala. Doon pumupunta yung mga yan sa tuwing araw ng patay para magpalakas daw sila spiritually. Now imagine, anong espiritu? Una, ang minimit nila doon. Pangalawa, anong kalakasang spiritual ang natatanggap nila? We do respect sa mga pumupunta pa rin ng albularyo, pumupunta rin sa maghuhula pa rin hanggang ngayon, nagpapa-palm reading pa rin hanggang ngayon. Sa iba po nila kinukuha yung power daw nila. Hindi po nanggaling sa Diyos yun, nanggaling sa kabila. At according po sa Biblia, there's only one God, at isang Diyos lang dapat ang nilalapitan natin na totoong naniniwala sa Kanya. Kapag lumalapit tayo sa iba, then we are, niloloko lamang ng ating sarili. Or we are hypocrites in saying we are Christians and yet we're doing the things na ginagawa ng mga pagans. Marami pong nakalagay sa Biblia na ayaw ng Diyos na ginagawa po even ng mga taong nagsasabing siya ay Kristiyano. So beware. Horoscope, ulitin ko kasi may mga basita tayo, wala pang horoscope sa Biblia. Yan pong horoscope nagsimula rin kay Nimrod sa Tower of Babel. Astrology po ay hindi sang-ayon sa Biblia. Astronomy, yes. Branch po kasi ng science ang astronomy. Ang astrology, hindi. So, yung tarot card, yung mga palm reading, yung naniniwala sa bolang kristal, naniniwala pa sa horoscope. If you are a Christian, hindi na kayo magsasubscribe o maniniwala ni katiting sa mga bagay na yan. Why? Wala siyang saysay. Pangalawa, God is angry about it. Pangatlo, masayang-masaya ang kalaban kapag ginagawa natin. Ayun. So yan yung mga mountains, marami po mga bundok pa sa buong mundo na kung saan yung mga pagano doon pumupunta para sumamba sa kanilang mga gods or small g na gods. So ang title po ng mensahe for today ay Mountains. Mga bundok. Pero this time around, pag-uusapan po natin yung mga biblical mountains. Ito po yung mga bagay na merong significance sa ating pananampalataya. Magpapalakas sa ating pananampalataya. Yung mga sinabi ko kanina, magpapabagsak po ng pananampalataya yan. Yung pag-usapan natin ngayon, magpapataas ng antas ng ating pananampalataya. At karamihan po dito, alam nyo na. So para lamang itong roll call ng iba't ibang klase ng bundok na meron sa Bible, na medyo pag-usapan pa natin ng konti. Siyempre, number 1, Genesis pa lang. Genesis 8:4, yung pong Mount Ararat. Ito pa yung panahon ni Moses. Dito sa bundok na Ararat, tumigil yung ark. Kailan daw? And on the 17th day of the 7th month, the ark, yung Noah's Ark, came to rest on the mountains of Ararat. Nag-e-exist pa po ngayon yung Mount Ararat doon sa Turkey, sa boundary ng Turkey sa Armenia. Nandyan po yung lugar na yan. Pero yung pong picture na pinapakita ko sa inyo, yan yung supposedly naiwang bakas daw ng Noah's Ark. And to be honest with you, maraming Christians naniniwala dyan. But me, I'm not really keen to believe na yun yung remnants ng Noah's Ark. With due respect po sa ibang Kristiyano, I don't believe that. I don't believe that. Kasi po, alam niyo ang Panginoon, kung titignan ang Biblia, hindi siya nag-iiwan ng mga artifacts for us to bow down at i-worship.
Kung paano wala na po, wag na nating hanapin yung mga piraso ng krus ni Jesus. Kasi ang paniniwala ng malalaking simbahan around the world, meron daw silang kapiraso ng original na krus ni Jesus. Meron daw sila ng mga pakupan ni Jesus. Yun daw shroud, yun daw pinambalot kay Jesus Christ, meron daw sila. Do not believe on these things. According po sa Biblia, walang iniiwan ng Panginoon na anything, especially na pwedeng sambahin ng tao na may kinalaman sa Kanya. Mga kapatid, ni isang hibla po ng buhok, hindi nag-iwan si Jesus Christ. Alam niyo kung bakit hindi siya nag-iwan ng kukuman lang? Nagupit ang Panginoon at nalaglag sa lupa at kinuha ng mga disipulo at itinago. Kuko, buhok, shedding ng kanyang skin, wala pong iniwan ng Diyos. Why? Because of our weaknesses. Siguradong sigurado tayo, sasambahin yung shedding ng balat ni Jesus Christ. O ano naman yung sinasamba niya? Hindi ko naman makita. Ano ba yan? Isang hibla ng buhok ni Jesus yan. We have respect. Wala pang iniwan ng Panginoon. Buong buo po siyang pumanik sa langit. At yung pinambalot sa kanya, nawala na po yun forever. Kung paano yung Ark of the Covenant, wala na dito sa lupa, forever wala na siya. Kung paano, ano pa ba yung mga wala na sa lupa, yung mga tungkod ni Moses, yung mga wala na yung mga yan, hindi na iniwan yan. Wala na rin po yung mga bagay na yun kasi God knows our weaknesses. Sigurado, sasamba tayo sa kahoy, sasamba tayo sa bakal, sasamba tayo sa buhok, sasamba tayo sa kuko. Yan ang problema ng tao kasi. Ang daming paniniwalaan, bakit hindi yun nasa Biblia ang paniniwalaan, kundi mga bagay na nasa labas. Wala pong iniwan ni isa. Ano yung repercussion pag may naiwang balat si Jesus Christ o kuko o buhok? Siyempre, may DNA yun, di ba? Anong gagawin ng tao ngayon? I-DNA. Ka-DNA ko si Jesus Christ. Hindi lamang yun. Uso na ngayon ng genetic engineering, di ba? Mayaman ako ngayon, billionaire, trillionaire, parang si Elon Musk. Mag-aanak kami ng misis ko. Gusto ko sana, pasukan mo ng DNA ni Jesus Christ. Yung DNA ng anak ko. Gagawin po ng tao yan kung meron talagang nag-e-exist na DNA si Jesus Christ. Ganun ka-foolish, kahungkag, kayabang ang tao. Kaya never ang Panginoon mag-iiwan ng anything. Even yung kanyang thumbprint, hindi niya iiwan yan. Hindi. And I'm so sad na malaman na may mga sikat ng mga Kristiyano na naniniwala pa sa Holy Shroud of Turin. Science na nagsabi, that is fake. Hindi po yun naaabot sa panahon ni Jesus Christ. Nung panahon pa ng mga Crusades, pwede pa. Nung 15th century, pwede pa. Nung panahon nila Leonardo da Vinci, ni Michelangelo, pwede pa. In short, science na po nagsasabi, fake ang Shroud of Turin. Pero ano ginagawa ng ano ba tawag dito? Mga fanatic Christians. Alam niyo po ba na walang fanatic Christian? Pag sinabi kasing fanatic, sa Biblia po, walang word na fanatic. At sumusunod kay Jesus ang kanyang mga fanatics. Doon po kasi nanggaling yung word na fanatics. Pag fanatiko po, kahit mali na sinasabi ng idol nila, sunod pa rin. Wala na namang nalalaman sa politika yung idol nila, iluluklok pa rin sa Senado. Yun po ang problema sa mga fanatics. Lahat tama, kahit bata ang tumingin, mali ang ginagawa, para sa kanya na matanda at fanatic, wala siyang pakialam, basta fan ako niyan, iboboto ko siya. Bakit ganito mundo natin ngayon? Kasi maraming fanatics ang tao. Maraming fanatic sa kapwa-tao, maraming fanatic yung kalaban itself, yung kabaligtaran ni Jesus Christ. Maraming fan ang mundo, ang kamunduhan, pero tagasunod ni Jesus, kokonting. Bible po nagsabi nun, maraming fan ang kamunduhan, maraming fan si Satanas at ang kadiliman at kanyang mga ginagawa, iba't ibang klaseng ginagawa ng kalaban. Pero si Jesus Christ po, konti lang yung kanyang followers. Kaya nga po sinabi sa Biblia, kaya nga mas maluwang yung daan patungong kapahamakan at napakakitid ng daan patungong kaligtasan o sa mga taong papasok ng langit. Siningit ko po yun kasi mayroon ako nakikitang ibang mukha today. So, pinakita po yan kasi alam niyo po ba nung titigan ko yung picture na yan, sabi ko, una, yung kilos kasi ng lupa around that na ark daw ni Noah, nagtitiklupan talaga yung lupa around. Pagkilos po yan, geo something ang tawag yan. Kumikilos talaga ang lupa. Tumitiklop talaga ang lupa. So nung makita ko, sabi ko, I hope one day yung mga Kristiyano na naniniwalang ito raw talaga yung Noah's Ark,
I hope, yung common sense na lang gamitin nila. Huwag na po tayo magpaka-spiritual ng malalim. A simple common sense will tell us, no, it is not. At idagdag pa natin yung mahaba kung ipinasok kanina. Okay? Hindi lamang yun, siyempre, ito po. Siyempre, pag-usapan natin yung Mount Moriah. Genesis 22:2. Panahon na po ito ni Abraham. After kasi ni Adam, nagsimula uli ang Panginoon through whose family? Abram or Abraham. Kaya nga po si Abraham yung the father of our faith. So, from Adam, nag-fall si Adam, hindi po si Noah. Kay Abraham po uli nagsimula ang ating Panginoon. At ito nga po, Genesis 22:2, he said kay Abraham na, kasi nagkaanak na siya. Take your son, and that is, of course, your only son, Isaac, whom you love, your beloved son, Isaac, and go to the land of Moriah. So, lupain po yung Moriah, and offer him there as a burnt offering. On one of the mountains sa Moriah, yung pong sinasabi, of which I shall tell you. Hindi pa sinasabi ng Panginoon. O, basta lakad ka lang. Habang along the way ka sa mahabang paglalakbay, I will tell you kung saan yung location. Tingnan po natin spiritual dimension itong ginawa ng Panginoon mismo. Ito nga po pala, ang tinitingnan natin dito, yung templo sa Jerusalem. Kasi po yung lugar na yan na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem, Mount Moriah po yan. Yan yung lugar na kung saan inialay nga ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. Diyan po sa lugar na yan, na nung panahon ni David, yung pala yung pagtatayuan. Binili ni David yung lugar na yun, threshing floor. Naging ano siya? Naging Temple of Jerusalem. Nandyan yung itinayong templo. Napakahalaga ng lugar na yan. Ngayon po, merong ibang relihiyon, binabago yung kwento, yung propeta raw nila pumunta dyan. Yung propeta nila, yung propeta ng bansang to, pumunta daw dyan. Hindi pa physical na pumunta ha, in the spirit pa siya pumunta. At siya raw ay pinapanik sa langit. Nakasalubong niya raw among the way sila Musa or si David. Si Moses, si Dawood or si David. Ginawa lang Islam lahat eh. Islamic lahat. At si Isa, ang ating Panginoon, at kinausap daw siya. Kaya po, after daw, nung vision na yon, nagtayo sila ng templo nila sa Jerusalem, yung Dome of the Rock. Yung Golden Dome. Yun po yung kwento niyan. Pero marami pang mas malalim na kwento na kapag nagstay kayo sa mga pag-aaral, you will know. Hindi po natin mapag-uusapan ngayon. Sadyang napakahaba po nung kwento. Ito pong nangyaring ito kay Abraham, ito po ay foreshadow ng gagawin ng Ama. Ama natin nga sa langit sa pag-aalay ng kanyang only begotten Son, that is the Lord Jesus Christ. Ngayon, di po, alam po naman po natin kwento, di ba? Nung talagang iaalay na, kikitilin na ni Abraham yung buhay ng kanyang anak na si Isaac po, hindi si Ismael. Isaac po. Kasi yung relihiyon agad ng bansang ito, inagaw na naman yung storya, hindi daw si Isaac yon, si Ismael daw yon. I'm telling you, maraming kasinungalingang ginawa yung relihiyon ng bansang ito, but they will never succeed. Kaya nga po nakikita natin ngayon, kaliit-liit na bansa, kaya silang puksain lahat. Wala ang Diyos sa mga sinungaling. Hindi kakampi ang Diyos sa mga taong sinungaling, mga mayayabang, marami mang pera, pero ayaw sa Kanya, doon siya sa maliit na bansa. At ito pong maliit na bansa pinag-uusapan natin, sa panahon natin ngayon, tinatalo at tinatalo at tinatalo niya sa anong klaseng larangan, hindi lang digmaan larangan, yung mga taong nagtataglay ng relihiyon at lengguwahe sa region na ito. Lahat po ng larangan, hindi lang po war. Sa science, sa technology, and all of those things. Ilan na yung nakakuha ng mga Jewish na nakakuha ng Nobel Prize sa science. Maraming Hudyo. Pero sa kanila, sino? Ibinuhos ng Diyos ang kanyang talino sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Ganun po sa atin. Kaya nga po sa sinabi sa chapter 1 ng James, di ba? Kung sino man sa inyo nangangailangan ng wisdom, ask God. And He will give you wisdom. At hindi raw siya nag-aano? Ayan. Kailanman hindi niya tayo, ano tawag doon? Ayan. Ibibigay niya sa atin, especially po kung talino ang hihingi natin. Ito po pinanghawakan ko to mula nung araw pa.
Kasi ito yung bagay na for some reason, sa dinami-dami ng pinagpe-pray natin, bakit yung talino hindi natin ipinagpe-pray? Bakit yung pagpaputi, gagastusan pa? Bakit yung pagpapatangkad? Lord, 1 inch lang, Lord. Magagamit yun na ako talaga sa gawain. Ano ka nalaman ng height mo sa gawain? Sa height natin. Di ba? Ang daming pinagpe-pray po ng tao ngayon. Pero yung talino, yung wisdom, kasama ba sa prayer natin yun? Kadalasan hindi. Oo nga, no, meron pang wisdom. Ano? Minsan ngayon lang nalalaman, may wisdom pala. Na tinatawag. Ulitin ko po, maging matalino tayo sa pagpe-pray. At bago mangyari yun, ipag-pray muna natin, Lord, make me wise. At pag tayo nag-pray, we will be wiser. At masarap sa pakikinig ng Panginoon, ang talino talaga ng anak ko makipag-usap sa akin. Full of wisdom, full of knowledge. At saan daw magsisimula yung knowledge saka yung wisdom according sa Biblia, sa Proverbs? The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. So kung kulang tayo sa kamangmangan, kung kulang tayo sa talino, para na rin sinabi na according sa verse na yun, wala tayong takot sa Diyos kasi. Di ba? Pero again, reminder po, kung kayo magpe-pray ulit, kung tayo magpe-pray ulit after this, pag-pray naman natin, tumalino tayo. Yung knowledge of the Lord, yung wisdom of the Lord. Hindi yung, Lord, gawin mo akong wais. Lagi na lang akong naiisahan. Gawin mo akong wais, Lord. Hindi po, be wise. Wise. Katalinuhan mula sa ating Panginoon. Kasi po sinabi doon, meron daw wisdom from above at merong wisdom from below. Hindi yung below ang ating pagpe-pray, kundi yung wisdom from above. So yun po, plus yung sinabi ko ngayon, yun yung spiritual significance po ng Mount Moriah, hindi lamang ng panahon ni Abraham, at maging sa buhay po natin sa ngayon. Hindi lamang po yun, of course, yung kilalang kilala. Mount Sinai. At tinawag din po siya nung panahon ni Moses na Mount Horeb. Iisa po yung dalawang yan. Exodus 3:1. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, si Jethro. Ang ganda ng pangalan itong ang biyanan nyo na ito, Jethro. The priest of Midian. Ito si Jethro po, priest of Midian. Dito po yan sa Arabia. Hindi po Saudi Arabia, kundi Arabia. Kasi kung titingnan nyo sa history, Arabia po ang tawag sa lugar na ito. Mga Arab sa nakatira. Naging Saudi Arabia na lang, siyempre, nung magkaroon ng hari, na iniluklok ng tao. Okay? So anyway, the priest of Midian, si Jethro. And Moses led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. Hindi po yung bundok na yan, Antimano, mula noon, naging mountain of God na. Naging mountain of God po siya nung siya'y makipagtagpo kay Moses sa lugar na iyon. Kasi kinukwento na lang ni Moses to, tapos na ito eh. Marami pong mga pangalan sa Biblia po mga kapatid. Matagal nung lumipas ang panahon mula na ikwento siya, mula na mangyari siya. Pero nung ikinukwento na, meron na silang pangalan na na-make up sa mga lugar na yon. Kaya minsan, wag kayo malilito sa Biblia. Saan ba yung tinatawag dito? Ganyan. Yung pala, napalitan na later on. Diba? So yung Horeb po, Mount Sinai na ang tawag dyan sa ngayon. Mount Sinai or Horeb. Nakita po natin dito, diba, kinakailangan talaga ni Yahweh na makipag-usap sa atin sa high places. Ano ba yung mga significance ng high places kung saan laging nakikipagtagpo ang tunay na Diyos na buhay? Kasi hindi ba yung mountains, yung matatas na lugar mas malapit daw sa langit? Is near. Hindi man malapit sa langit, yung mga matataas na bundok kasi para siyang in between heaven and earth. Yung mga symbolisms po ito mga symbolism. I'm not saying na gusto ko talaga lumapit sa Diyos. Papanik ka ngayon ng bundok. Bakit hindi ka na kayo pumanik sa buwan? Hindi, lampas na yun sa langit kasi. So meron siyang spiritual symbolism. Yung mga tataas na yan, kung bakit dyan nakikipag-usap din ng ating Panginoon. So, nung araw po ang Diyos, pag nakipag-usap, kailangan natin pumanik ng bundok. Gusto mo makatanggap ng mga salita, utos ng Diyos, pumanik ka sa bundok. Kasi ganun ang ginagawa niya kay Abraham. Maging kay Moses. Ganun po nung araw. At mula nga nun, tinawag siyang the mountain of God. Ngayon sa atin din, ganun, di ba? Even though, ngayon kasi may mga prayer mountains na po. Pero hindi naman na kinakailangan pumunta doon lagi, everyday, para mag-pray. At mamaya kukwento ko kung bakit. Pero maganda rin po paminsan-minsan kapag may retreat, true Christian born again retreat. Kasi po nakakapagpalakas din po yun ng ating spirituality. Kung wala tayong ibang gagawin doon kundi parang Panginoon lang, hindi yung kung ano-ano ginagawa. Yun lang talaga. Tatas din po ang ating spirituality. Kasi may mga retreat din kasi iba naman ang ginagawa. Okay, anyway. So yan po yung nangyari.
Doon binigay ni Yahweh ang kanyang salita at doon siya nagpakilala sa bundok na ito. Kasi sabi ni Moses, God, pag tinanong ako ng mga kababayan ko kung sino nasugo sa akin, ano pong pangalan sasabihin ko? I am what I am. Tell them I am has sent you. At doon din binigay yung Yahweh. Yung tetragrammaton na tinatawag. YWH something. Basta 4 na letter po yan. Yahweh. Tanggalin yung vowel sounds. Yun na yung tetragrammaton. Kaya nga po, ako shock na shock. At the same time, lungkot na lungkot nung merong isang kilalang pastor ng born again. Ang sabi niya, Yahweh is darkness. To be honest with you, na marinig ko sa isang pastor na born again, sabi ko, even Satan will not say that. Because demons or the devil is afraid of God. Nanginginig pa nga. According sa book of James. Tapos tong pastor na to, sabi niya mismo, Yahweh is darkness. Talagang lungkot na lungkot ako kasi matagal ko siyang sinundan. Pati mga teachings niya, sinundan ko. I absorbed some of them. Pero na mangyari, sabi ko, Lord, what happened to this person? Anong espiritu ang biglang dumapo sa taong to? At paano siya humantong pa sa ganung klase ng kaisipan kung ang espiritu mo, nasa kanya na. Ako po litong-lito sa taong yon. Matagal na po yan, 2 or 3 years ago. Akala ng iba nakalimutan na, I will never forget. Especially kapag pangalan ng Diyos ang inaalimura o binabastos. Yahweh is darkness. Si Yahweh, nakipag-usap kay Abraham, nakipag-usap kay Moses, darkness pala yun? Si Satan pala yun or what? Di ba anti-Christian, anti-Christic, espiritu yung anti-Christ lamang, pwede magsalita ng ganun sa bibig ng isang tao. Kaya nga po mga kapatid, mag-iingat tayo sa paggamit sa pangalan ng ating Panginoon. Nasa 10 Commandments po yan. Do not use the name of your God in vain. The name of the Lord in vain. Kaya po pag nadulas tayo, please wala ng Jesus. Jesus! Iba uminom ng kape, ang init. Jesus! Ang init! Hayaan na natin yung mga unbeliever ang gumagawa niyan. Iba, nagmumura, nasa gitna pa yung pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa Biblia, lahat ng salitang lumalabas sa ating bibig, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Napansin niyo yun sa mga movies na kadalasan natin napapanood ngayon? Maging sa mga sitcoms, mga comedy, mga stand-up comedy. Yung pangalan ng Diyos, binababoy nila, binabastos. The most that we can do is to pray for that person na wag mo nang gawin yan. Lord, kumilos po sa buso na ba? Or wag na tayo mag-subscribe kasi sa ganyang klase ng mga palabas. Kasi you know what? Again, pollution kasi yung sa ating isip. One way or the other, bigla na magugulat tayo. Bakit ako nagsalita ng gano'n na madulas ako? Dati naman hindi. Yun yung bunga ng ating mga ina-absorb each and every day. Yung mga binabasa natin, yung mga sinusundan-sundan natin, mga ina-idolize ng mga tao sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Alam niyo po ba na wala ako ni isang sinusundan sa mga yan? I'm not a follower of anyone. I only follow the Lord. I don't follow those, yung mga celebrities, yung mga lifestyle guru at I never follow them. Why? I'm a Christian. Isa lang susundin ko, the Lord Jesus Christ, and that is through the Scripture. Ngayon, kung meron sa inyong ganyan, mahilig mag-follow, it's up to you. No? I'm not saying you're evil, pero mag-reconsider kayo, why am I following this person? Why? Especially po, kung hindi naman si Jesus ang sinusundan niya, bakit natin siya susundan? Ano sinabi ni Pablo minsan? Gayahin niyo ako kung paano kong ginagaya si Jesus Christ. So tayo, kung gagayahin man natin si Pablo, it's okay. Kasi ang ginagaya rin naman kasi ni Pablo, ang ating Panginoon. Sila, sino ginagaya nila? Sino? So again po, iiwan ko sa inyong decision kung sino man yung gustong-gusto nyong sundan ng sundan sa social media. So yun po yung Mount Sinai or yung Horeb. Next po, ito, paborito ng ating Panginoon. Kaming dalawa po ni Sister Joy, gustong-gusto namin one day pumunta sa bansang ito. Wala po kami ibang bansang gustong puntahan ni Ate Joy. Hindi Switzerland, hindi France. Wala po ang puso namin sa mga European countries, sa Asia man, or anywhere in the world. Ang puso po namin, gustong-gusto namin mapuntahan ang Israel. Gustong-gusto kong mapuntahan ang Mount of Olives. Kasi po yan yung favorite hangout place ni Jesus Christ at yung kanyang mga disipulo.
the Mount of Olives. Ano ang sinabi ng Old Testament patungkol sa Mount of Olives? Paano siyang kumonekta dun sa future Jesus Christ in the flesh sa New Testament? At ang Lord, bakit naman gusto niya nga doon magtatambay kasama yung mga apostol? Ito po ang sinabi sa Zechariah 14:4. On that day, sa huling panahon, His feet, that is the feet of the Messiah, the Savior, His feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split into two, from east to west, by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward, and the other half will move southward. Ito po yung huling panahon. Sa ibang parte po ng Biblia, mababasa natin, at nung bumaba ang Panginoon po, nang itapak niya ang kanyang paa sa Mount of Olives, bukod sa sinasabi niya sa scripture na yan, alam niyo po ba na taglay pa rin ng Panginoon sa kanyang glorified body, yung tusok ng mga pako sa kanyang kamay at paa? Ang sabi po sa Biblia, sila na pumatay sa Panginoon, sinisimbolize nila yung mga taong hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala sa Panginoon. Sa huling panahon po, marami pa rin mga Hudyo hindi naniniwala pa sa Panginoon Kristo. Pero pagbaba po niya ng kanyang paa sa Mount of Olives at makita nila yung tusok sa kanyang paa, yun po yung time, then these people in Israel, they will believe na indeed, Jesus is the Messiah. Kaya wag po natin sila, of course, nakakais talaga ang mga Hudyo. Dumating Messiah, hindi sila naniniwala, at sila pa mismo ang pumatay sa Messiah, at according sa pinag-aralan natin ng ilang beses na, because dahil hindi sila naniwala sa Messiah, saan sila? They go through war after war, annihilation after annihilation, para silang mga ipis na ini-exterminate mula nung AD 70 hanggang sa panahon natin ngayon. Because what? Because they did not believe on the Savior na dumating na. But ang kagandahan po, one day, sa pinag-usapan po natin, babalik siyang magmuli, yung kanyang second coming. At doon nakikilala yung nalalabi pang mga Jew, Israelites, by that time. Makikita nila, tunay nga pala ng Jesus na ito, yung hinihintay nating Messiah. Then they will believe. They will believe. Ganun po kaimportante ang Mount of Olives. No wonder kung bakit ang Panginoon ng buhay pa, yan ang gustong-gusto nilang puntahan. Kasi doon din siya babalik. Ay, hindi lamang po yun. Sa chapter 1 po ng Acts, dyan din po siya nag-ascend to heaven. Ang witness niya, 500 na mga believers. Na, alam po ba niyo? Kasi pumalik ang Panginoon sa langit, bodily. Hindi na mamatay siya at ang puntahan na wala lang, forever na siyang wala. Alam natin po nang mabuhay magmuli ang Panginoon, di ba, yung sa after 3 days, 40 days pa siya nabuhay sa mundo. Ang dami-dami niyang ginawa to prove na lahat ng sinabi ko, ito ngayon ang patunay na lahat ng kiniklaim ko ay totoo and it's mine. That I am the Lord, I am the Savior, I am the Messiah for 40 days. Meron na bang naniwala by that time? Wala pa rin konti. Pero this time around, sa darating na panahon at malapit na po ang Panginoon pumasok sa pintuang yan or dumating muli sa panahon natin, they will believe. Kaya kapag pag-uusapan natin yung Mount of Olives, imagine po ninyo kung gaano kahalaga sa Panginoon yung bundok na yan. And me and my wife, gustong-gusto naming mapunta dyan. Hindi namin sasambahin ang Mount of Olives. We do not worship Jerusalem, but the person, yung Messiah nagkataong tao, at dyan siya naglakad. Dyan siya kumain, dyan siya pinahirapan, lahat na dyan siya umalis, at dyan siya muling magbabalik. Napakahalaga po ng Mount of Olives. Hindi lamang po yun, siyempre. Ito, maganda rin nangyari dito. Yung pong Mount Tabor, ang tawag po dyan ay Mount Tabor, at tinatawag din siyang the Mount of Transfiguration. Ganyan palang itsura niya. Para talaga siyang maliit na bundok. Ganyan pala itsura ng Mount Tabor o yung Mount of Transfiguration. Matthew 17:23, ito kasi nangyari. So, niyakag niya si Peter, si John, at may isa pa ba? Si James ba? Or yung dalawa lang? Yung tatlo laging kasama, di ba? Yung Sons of Thunder, saka si Peter, sinasabi niya lagi. At yung nga, bigla na lamang, nung nandiyan na sila sa taas ng Transfiguration Mountain, He was transfigured. Nagbago biglang ng ating Panginoon before them. Kitang-kita nila. And His face, yung mukha doon ng ating Panginoon, shone like the sun. Lumiwanag na parang araw. And His clothes became white as light. Talagang biglang nagliwanag ang Panginoon, parang na-glimpse kung sino talaga ang Panginoon.
Definitely, hindi talaga yung itsura pa ng Panginoon, ha? Very, very glorious ang nakita nila, pero hindi pa yung kasi kung talagang yung itsura ng Lord na makikita, they will die. Sinabi po kasi sa Biblia, walang sino man nakakita sa Diyos na nanatiling buhay. So this is just a glimpse. Yung nangyayari dito sa bundok na ito. Naging parang araw ang kanyang mukha, ang kanyang damit parang naging ilaw. And behold, hindi lang yun. Biglang nakita nila from the mist, from the liwanag by that time, biglang nag-appear sila Moses at si Elijah. Ano ginawa nila? Nakipag-usap sa ating Lord. Alam po ba ninyo ang sinisimbolize? What Moses and Elijah stands for? Moses is the law and Elijah is the prophets. Dalawa lang po meron. The law and the prophets. Lahat daw po ng mga yan nakahangkay nino sa ating Panginoong Jesus. Buhay, sino ba nagbigay ng batas kay Moses? It was the Lord Jesus Christ, not in the flesh, kundi sa kanyang original na form bilang the second person of the Holy Trinity. Si Elijah, sino man nagbigay ng mga prophecies sa mga prophets? The Lord Jesus Christ. Because the Lord Jesus Christ, according sa Genesis, according sa John, He was the Word. And the Word became flesh and dwelt among us. Yung law at yung prophecies, si Jesus Christ po lahat ang nagbigay noon. He is the law. From then on, He is the law and I am the prophecy. Kaya nga ang Panginoon mismo nagsabi, I am the fulfillment of the law. I fulfilled it. And I am the fulfillment of all prophecies. Kaya nakikipag-usap sa kanilang dalawa. Ngayon po ako, sa imagination ko lang po ito, sabi ko, hindi kaya ng mga time na yon, no? Ano kaya ito? Parang glimpse na ang Panginoon, bigla siya napunta sa panahon ni Moses, kinausap si Moses. Bigla in a glimpse sa panahon na yun, kausap niya si Elijah, bago nanguna si Elijah sa mga prophets. I never know. But bilang Kristiyano, I cannot help but wonder, hindi kaya ganun yun? Ano kaya pinag-usapan nila by that time? No one will ever know while we are here on this planet. But who knew pagdating natin sa langit? Moses, Elijah. Ano yung pinag-usapan niyo with the Lord sa Mount of Transfiguration? Why not? Anyway po, sa 1,000 years reign of Christ dito sa lupa, makakasama po natin silang lahat sa millennial reign of our Lord Jesus Christ. Pagbalik po kasi ng Panginoon dito sa mundo, sa lupa, after many, many years, or sa panahon natin, for 1,000 years po kasi ang Panginoon, siya mismo maghahari sa planetang ito. At tayo, yung mga tunay na anak ng Diyos, kasama yung mga namatay na mga mananampalataya katulad ni Moses at ni David, si Abraham, makakasama po natin silang lahat doon sa millennial reign ng ating Panginoon. Dito pa lang sa lupa, sa bagong Jerusalem, we will be with them. So we have lots of time to talk to Mother Mary, let's talk to Joseph. Joseph, bakit nawala ka na sa eksena ng Panginoon? Pwede naman eh. Actually, namatay na ako in the flesh bago pa yan. Hindi ba nakita ninyo yung excitement? Hindi ko mahalirip yung aking excitement pag dumating yung time na yun. To be honest with you, I'm just like this, para akong bata, pagdating sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Kasi ang dami-dami ko pang hindi alam. And those knowledge, wag daw tayo mag-alala, one day, on His day, marireveal sa atin ang lahat ng ito. Wala nang malilingit sa atin. Lord, ano ba yung Leviathan? Ano ba yung mga dambuhala sa dagat? Ano yung mga dambuhala sa lupa? Lahat na niya, magkakaroon tayo ng time. Malalaman natin yung isa-isa. Kung makakasama tayo sa rapture, kung kasama tayo dun sa langit, dun sa New Jerusalem. So, aim for that. Huwag tayong magpakarahuyo sa mga bagay na meron sa mundo, yung mga nagtataas ang mga towers na yan. So what? Kasi meron namang mas matataas naman sa Burj Khalifa. Ginagawa dito sa bansang ito. Hindi lang isa. Magpapatayo na sila ng mataas, meron pa siya ipapatayo mas mataas pa. O sa akin naman, okay, so what? I don't care. Doon ko pa ginagamit yung term na I don't care. I really don't care about these buildings. I really don't care about these things na gawa ng kamay ng tao. I don't care sa yaman nila. I don't care. All I care is about the Lord at yung kanyang kaharian. And I really care this. I care about the church. Because the church is the Lord's. Okay? Tayo yung shepherds. Hindi lang po ako shepherd dito. Lahat kayo na meron ng paniniwala sa Panginoon, marami na nalalaman about God. You are also shepherds. Shepherds saan? Sa inyong mga pamilya. Shepherds sa inyong mga kaibigan. We are all shepherds here. So mag-focus po tayo. Ating Lord, kasi ito yung napakagandang mga dadatnan natin later, soon, either sa lifetime natin or sa lifetime ng ating mga anak. So yan po yung kagandahan ng Mount Tabor or
Transfiguration. Siyempre, ito po ang ganda. Ang ganda nga ng tawag sa kanya, hindi ko alam, parang Mount Carmel. Parang hindi Jewish word, no? Parang hindi Israeli word. Mount Carmel. Ano nangyari sa Mount Carmel? 1 Kings 18:19. Now, ito po si Elijah. Panahon ni Ahab. At sino yung magaling na asawa ni Ahab? Jezebel. Pinaka-evil na babaeng nabuhay sa balat ng lupa. Asawa ni Ahab, hari pa ng Israel. Sino na sinasambala by that time? Yung mga Baals, yung mga Asherah. Puro false prophets, mga evil prophets meron itong mga ito. Ang Diyos pa magpapatalo, meron siyang champion siyempre. Kung may mga propeta, si Baal, ang demonyo, meron din akong propeta in the person of Elijah. At alam natin yung kwento, nagpatakisan sila ng kapangyarihan ng mga Diyos na kinikilala nila. Alam naman natin ang kwento, di ba? Siyempre, talo ka agad ng kalaban. Walang kahirap-hirap, talo sila. Pero ito po yung time kung bakit sila napunta ng Carmel. Now, summon all Israel. Lahat ng mga Israelita to meet me on Mount Carmel. Yung buong bayan natin, papuntahin mo rito sa Mount Carmel. Ang kausap po niya dyan, si Ahab. Kasi ito na, tagisan na ng kapangyarihan ng Diyos na kinikilala ito. Hindi lamang yon. Hindi lamang may Israelita, tawagin mo na rin yung 450 prophets of Baal. Hindi lang pala yun, meron pang iba. At yung 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. Alam niyo, nung araw, hindi po basta-basta kumakain ng tao sa lamesa, sa any kind of lamesa. Pag kumain po kasi kayo, kunyari, pag tayo kumain sa lamesa ni Jezebel, isa lang ibig sabihin nun, we are with Jezebel. Kaya po, isipin natin kung saan tayo kumakain, mga kapatid. Pag tayo kumain sa lamesa ni Judas, malaking tsansa, Judas din tayo. Yun po kasi ibig sabihin nito, kaya ginamit yung term who eat at Jezebel's table. Kasi alay ka eh. Kaya ka nila tatawagan sa table nila kasi alay eh. Kumbaga sabi nila, kabagang ko yan. Mga kabagang ni Jezebel to. Ito mga ito. Ang dami. 450 plus 400 pa from Asherah. So dalawang Diyos ang binabanggit dito. At lahat po yan, tatalunin ng ating Panginoon. At tinalo po sa kwentong iyan. We know what happened. Nung walang magawa yung Diyos ng mga tagsunod ni Baal, nung walang magawa si Baal, nung walang magawa si Asherah, totally talunan na yung mga false prophets, yung mga tauhan ni Jezebel, maging ni Ahab. Alam mo ba bandang huli ang ginawa ni Ezekiel? Tinugis lang ito, pinatay sila. They were massacred sa utos ni Yahweh. Wag po nating ite-take lightly ang galit ng Diyos. God can kill. God cannot murder, but He can kill. Ano ba kaiba ng murder saka sa killing? Sabi kasi sa Biblia, di ba? Ang murder kasi, ito'y ginawa, yung pagpaslang without the law, na hindi nasasakupan ng batas ng tao, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. That is murder. Pero yung killing itself, walang masama, especially if killing is done in the name of the Lord or ang Diyos mismo ang siyang nagsabi. At yun po ang ginawa. Ngayon, wag tayong malilito kasi itong bansang to, di ba, may jihad sila eh. May holy war sila, di ba? At yun daw yung kagustuhan ng kalang Diyos. Pues, Diyos nila yun. Hindi po yun yung klase ng pagpatay na galing sa Diyos na pinag-uusapan natin. Kasi yung Diyos nila ay hindi tunay na Diyos. Sabi po sa Biblia, there's only one God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 4:6, Exodus 4:6. Yun ang panawagan ngayon ni Moses sa kanyang mga nasasakupan at kasama po tayo doon. Yung mga tinatawag ng iba't ibang relihiyon na Diyos, they are not real gods. They are just figments of their imagination. They do not exist. Ano patunay? Walang nangyari. Habang nagtatagisan ng kapangyarihan yung mga Diyos, yung Diyos ni Elijah na tunay na Diyos at yung mga Diyos-Diyosan na sila Baal sa si Asherah, walang nagawa yung Diyos nila. Why? Bakit na walang nagawa si Baal sa si Asherah? Because they do not exist. Parang yung mga sinasamba ng mga tao ngayon. Pag bumabaha, pag bumabagyo, kung sino-sino yung Diyos na pinupuntahan, meron bang tulong na dumarating sa kanila? Yung pang nakakalungkot. Dumaranas na nga ng katakot-takot na hirap sa baha, sa lindol. Tapos ang lalapit pa ng Diyos, hindi tunay. Wala nang pinakamalungkot kundi yung eksenang yun. Pero dito po, anong ginawa natin? Ang ginawa ng Panginoon through Elijah, pinatunayan niya, I am the one
true God. I am the one God na talagang nag-exist. Pinatunayan ngayon sa araw na yan na yung mga Diyos-Diyosan nyo, they never cease at all. Kaya nga po, later on, habang silang nagtatagisan, hindi ba minamap na nga ni Elijah yung Diyos-Diyosan ng itong mga paganong to? Oh, lakasan nyo pa yung inyong sigaw, baka natutulog ang Diyos nyo. Oh, lakasan nyo pa, baka may binili. No, may errand. Oh, talagang ginanon sila ni Elijah, baka may pinuntahan or what, slumber or sleeping or what. Pero ang ibig sabihin lang nung kasi, walang tunay, walang ibang Diyos kundi si Yahweh lang. Kaya po nakakalungkot, di ba sinabi ko kanina mga kapatid, napakalawak ng daan patungkong impyerno. Napakadikitid ng daan patungong langit. You know why? Kasi ang dami po, bukod sa Christianity, true Christianity, as a true Judaism, wala nang ibang Diyos. Kaya anumang religious things ang ginagawa nila, ialay man, according kay Pablo na ito sa Romans, ialay man niya yung kanyang buhay, magpakabayani man ng isang tao sa panahon natin ngayon, alang-alang sa bayan, mamatay siya alang-alang sa bayan. Kung wala pong Kristo sa puso ang taong yon, he may be a hero on this planet or in the Philippines, but he is not a hero in heaven. He will go straight to hell. Simply because why? Wala sa kanya yung tunay na Diyos. At anong pangalan daw yun dapat natin tawagin ngayon? Jesus Christ, the name, no, ay binigay ng langit, sukat ikaliligtas ng sino man sa atin. Nang anyone naman nananampalataya sa Kanya, wala nang iba. Yung pong pagiging mabait, hindi enough to go to heaven. Hindi ko siya bait-bait niya eh. Kahit ganyan yan, siya pa rin nagpalaki sa amin, kaya ako nakatapos kasi sinagot niya lahat. Kaso nga, nagawa niyang kabutihan na yan sa iyo, ano naman kabutihan ang ginawa niya para sa ating Panginoon? Kasi yung kabutihan nagdulot ng ating pananampalataya sa Lord, yun ang magpapapasok sa atin sa kaharian ng langit. Hindi lang yung kabutihan lang sa kapwa. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, bukod sa tayo may kabutihan sa ating Diyos, magre-reflect yun saan? Sa pagiging mabuti rin naman natin sa bawat isa. So we must be righteous, we must be good in the sight of our God. So, next po, meron pang isa. Panghuli. Siyempre, I lay in Zion a sure foundation, a stone. Mount Zion. Psalm 125:1. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. Ito raw ang Mount Zion, ano siya? Cannot be moved and it will abide forever. Totoo po, nag-i-exist pa rin yung Mount Zion. Ngayon po, maraming nagtataka, yung po bang Temple Mount, yung ba yung Mount Zion or hindi? Hindi po. Nung ancient time po kasi, yung Mount Zion, siya yung highest peak. Susunod na lamang yung threshing floor na binili ni David. Naging mahalaga lamang yung Mount Zion. Of course, kasi ang ibig sabihin daw ng Mount Zion, merong citadel. Yung po citadel na yung lugar na yon, yung bundok na yan, isa po siya sa na-conquer, binili or kinuha ni David. At hindi lamang yon, pag pumunta po kayo ngayon sa Mount Zion, ganyan po yung itsura niya, typical Israel, at may mga church na nakatayo dyan, syempre. Church ng ibang religion. But then again, it doesn't matter because yung Mount Zion, it's real, it's there. So huwag tayo magkakamali na yung Jerusalem is also Mount Zion. Hindi po magkatabi sila in the same vicinity. Merong nagsabi, dito ka raw kasi sa Mount Zion, o sa tabi rin ng Mount Zion, doon naman kinreate yung the City of David. Yung pong City of David, hindi rin yun yung mismong Temple Mount. Kasi yung Temple Mount, temple lang dapat meron doon. Yung City ni David nasa tabi noon, and then somewhere there ay yung Mount Zion. Yun po ang katotohanan dyan. Pero later on po, itong Mount Zion, even though pag pinuntahan po natin ngayon, parang simpleng bundok lang naman siya. Merong church dyan, may mga puno, maganda, at maraming nagpapalibing dyan. Kasi merong naniniwala, pag inilibing ka sa Jerusalem, inilibing ka sa lugar na yan, shoot sa langit talaga yung mga inilibing dyan. Which is, of course, that's not true. Hindi lamang po, yung pong nakikita sa ilalim na yan, puro libingan yon. Ang mamahal po ng lupa dyan. Mayayaman lang ang pwedeng makabili ng mga lupa para doon sila mailibing. So binibili nila, sabi nga nila, binibili nila yung kanilang pagpasok sa langit. We don't believe that. We don't believe that. Pero alam natin yung kahalagahan ng bundok na yan. Ngayon po, merong physical Mount Zion, pero meron din po kasi siyang spiritual dimension pag sinabing Mount Zion. Yung nga pag sabihin yan, yung mismong physical na bundok, matibay talaga siya, hindi mga galaw. Pero yung spiritual dimension nun ang pinag-uusapan natin. Kung tayo man daw ay nasa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, magiging katulad din tayo ng Mount Zion, matibay at mananatili magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin.
Not less than Mount Zion. So meron na pong spiritual dimension na ang Zion. Kaya nga po meron mga Zionists ngayon, di ba? Kasi may spiritual connotation na yun pag sinabing Zion or Zionists. Meron na spiritual connotation sa panahon natin sa ngayon. At even in the Bible. Kaya nga ang panawagan sa atin, di ba? Come to Mount Zion. Di ba? Sa bundok ng ating Diyos. Pero yun po mostly sa spiritual aspect ng Mount Zion. Yan din po, napakagandang puntahan ng mga lugar na ito. Saan pa ba naman tayo pupunta? Pupunta tayo ng Swiss Alps. Hihigop tayo ng mainit na kape mula sa mga coffee beans ng Switzerland. Okay, after that what? Anong repercussion nun? Siyempre sa idang bulsa mo, di ba? Wala pang spiritual yun. Napagtaas ng spiritual. Pero kung dito tayo pupunta, imagine that, how it will boost our spiritual life, how it will boost our faith itself. So, yun po pangarap natin ni Sister Joy na God willing, at least bago kami mag-for good, or after that, makapag-ipon, pupunta kami sa lugar na yan. And definitely, I believe it will further yung aming pagpapagamit sa ating Panginoon. Diba? Napakaganda ng mga lugar na ito dahil may kinalaman sila sa buhay ng ating Diyos, Amang nasa langit at sa ating Panginoong Hesukristo. At panghuli po, ito ang ating mountain symbolisms to ponder. Marami rin po kasi symbolism sa nadibo na sa una. Ano ba sinisimbolize ng mountain sa buhay ng isang tao? Obstacles. Mountains can represent challenges or barriers that stand in the way of God's people. Ba't ganyan ang mukha mo? Tingnan mo naman nakadikit na sa lupa ang baba mo. Ano ba nangyari? Para namang kalong mo ang bundok sa iyong balikat. Di ba laging ginagamit yan? Alam mo, meron akong gabundok na problema. Yung pala, labada na naman, gabundok talaga. Di ba? Even yung mga bundok, nagagamit sa ganyan sa mga negative. Pag mayroon tayong ginagawa, yung mga obstacles ang tawag natin, mga bundok, sunod-sunod na matatas na bundok nga ang nakaharang sa akin. Bago ko magawa yung bagay na yan. So, mayroong mga pagkakataon, nagagamit natin yung mountains patungkol sa mga obstacles. And of course, mostly, mas maganda, nagagamit natin yung symbolism ng mountain saan? As majesty. It symbolizes majesty. Mountains often symbolize grandeur and strength, reflecting the greatness and power of our Savior. Kahit hindi man si Jesus Christ, maging sa pang-araw-araw natin mga buhay, ilang logo? Yung Toblerone, alam po ba natin bundok yung logo ng Toblerone? Merong bear sa gitna. Nakita ba yung bear doon? Marami pang mga logo ngayon, puro bundok ang nakalagay. Why? It symbolizes grandeur, strength, and greatness. So, ginagamit din po ang mga mountains, sa kabaliktaran naman ng obstacles. Hindi lamang yung siyempre, panghuli po. Eternity. Mountains symbolizes eternity. Mountains can also point to permanence and timelessness, serving as a symbol of God's eternal nature. Kaya nga po, let's go up to Jerusalem, let's go to Mount Zion. Yan ang panawagan po sa Biblia. Kasi yun ang magandang symbolism naman ng mga bundok na ito sa lugar na yon, sa ating spiritual na mga pamumuhay. So, let's hope and pray na kung meron man tayong bundok na kinakarap ngayon, hindi ito yung unang bundok na pinag-usapan natin. Kung meron man, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi anumang klaseng gabundok na problema meron tayo, meron naman tayong Diyos na mas mataas pa at mas malaki sa bundok, di ba? Anyway, ang Diyos naman ang lumikha ng mga bundok. Paano hindi niya kakayanin yan? And remember, ang sabi ng Panginoon, magkaroon lang daw tayo ng pananampalataya na gabutil na mustasa. We can say to the mountain na tumilapon ka sa gitna ng dagat. Of course, that is only symbolism. Okay? Hindi naman talaga as in, ba't nawala yung Mount Hibok-Hibok dito? Pinag-pray ni Kuya Lito, alam mo naman, taas ng faith niyan, niwala tuloy. Ako po, nung mabasa ko yung dati, bilang kabataan pa noon, ang isip ko, yung mountain kaya ng mga basura doon sa Payatas. Pag-pray natin mawala or what? Bigla ko naisip naman, saan naman siya tatapon kung mawawala doon? Hindi kawawa naman yung pagtatapunan. Bilang bata, naisip ko yun, napakawala ng imagination ko noon. Naisip ko siguro sa moon na lang, sa buwan. Naisip ko naman, kawawa naman yung buwan, walang kinalaman, lahat ng basura nandun. Diba? Pero anyway, maraming bundok sa ating buhay, but let's hope and pray again na itong bundok na ito, mostly, ang sinisimbolize yung ating Diyos na buhay. Okay? Tayong lahat po yung tayo manalangin. Lord, thank you very much po sa mga bundok na aming pinag-usapan. Maraming salamat, Panginoon, na kapag kasama ka, we are on the top of the world.
nandun kami sa itaas kapag kasama ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil yun ang pupuntahan namin later in our lives. Whether by rapture or whether by death, regardless, Panginoon, kung paano mo kaming, ano yung magiging kapamaraanan bago mo kami makukunin, Panginoon. Ang mahalaga, kasama ka namin after this life. And Lord, thank you very much for the eternity that's waiting for us. Na throughout eternity, andun ang joy sa piling ninyo. Throughout eternity, there will be no more tears, no more regrets, kundi pawang kaligayahan lamang sa piling ninyo. Kaya Father, always remind us about these things, Lord. It heighten niya, Panginoon, yung aming pananampalataya. And help us, Lord, na hindi namin malimutan ang mga bagay nito, kundi help us to remember always na sa mga tunay na anak ng Diyos, magagandang bagay lamang ang naghihintay. Kaya Father in Heaven, muli po maraming salamat. Ito ang aming sasagot na langin. Sa ngalan po ninyong buktong na unang sa Jesus, sa paggabay po ninyong banal na Espiritu. Amen.